Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. You are most awesome in this place, O God. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong pagpapala, sa iyong pag-ibig sa bawat isa po sa amin. Ikaw lamang, O Diyos, ang karapat-dapat naming purihin, sambahin, pag-alaya ng pagsamba, pag-alaya ng lahat-lahat sa amin, Panginoon. Maraming pong salamat. Lord, salamat po, Panginoon, na ipinaranas mo sa aming kalagitnaan ang iyong kapangyarihan, ipinamalas mo ang iyong kaluwalhatian. Salamat sa iyong presensya, Panginoon, na hindi namin kayang ikumpara sa lahat ng iniaalok ng mundong ito. Salamat po, Panginoon, na natagpuan mo ang bawat isa po sa amin sa lugar na ito, na handa kang purihin sa spirito at katotohanan. At dalangin ko po, Panginoon, sa puso at buhay ng iyong mga anak na uhaw sa iyong presensya, handa kang pag-alaya ng lahat-lahat sa kanila. Lord, ikaw po ay malayang kumilos sa aming kalagitnaan. Sa paghahayag pa lang namin ng iyong salita, mangungusap ka, Panginoon, na ang bawat binhi ng iyong salita na itatanim mo sa aming kalagitnaan, hindi lamang po namin marinig, maisulat, bagkos ito po ay, Panginoon, ay maisagawa ng bawat isa po sa amin. At kapag naisagawa po namin ito, ang lahat ng pagpapala ay idadagdag mo sa bawat isa po sa amin. Patuloy po namin pinagkakatiwala sa iyo, Banal na Espiritu, ang hapong ito. Ikaw lamang ang malugod at maluwalhati sa aming kalagitnaan. Sa inyong papurit pagsamba, ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Let us give the best clap offering of praise to God. Kamayan nga po natin ang ating katabi. Sige po, kamayan natin ang katabi natin. Welcome. Happy New Year kung ngayon lang kayo nagkita. Are you excited? Parang hindi. Isa pa, are you excited? Amen. Praise the Lord. Welcome po ang bawat isa po sa atin. Welcome tayo sa Jesus is Lord Church, a Bible-based, non-sectarian, full gospel Christian church. And nagpapasalamat po tayo sa buhay ng ating President, Spiritual Director, Brother Eddie Villanueva, sa pagbibigay po sa atin ng pagkakataon na magamit ang pulpito na ito ng Jesus is Lord Church para makapaghayag ng kanyang salita. Amen. Praise God. Ang topic po natin sa linggong ito, ngayong January, is about seed faith. Sino po ang nanood kanina sa live ng Jesus is Lord Church Worldwide sa YouTube? Amen. Praise God. So, medyo may nakuha na siyang katuruan about seed faith. Or maaring dati narinig na natin ito. So, napaka-loyal nyo pala sa JLU Belt dahil hindi na kayo gumigising ng 7 a.m. para buksan ang inyong television sa Channel 11, Channel 33, or sa YouTube dahil hindi pa yata okay ang ating Facebook. So, gising-gising din habang nagluluto, tune in tayo sa ating JL Worldwide. Dahil abangan din po natin yon. Kahit may local church tayo, mas maririnig po natin doon ang ating mga leaders sa church. Praise God! Ang topic po natin ngayon ay about seed faith. Okay, bago po yan, meron ako ditong naisulat na compilation of some words that came from the Apostolic Council of Prophetic Elders. Ito yung kapag
pasok ng taon, tinitingnan mo, ano ba yung mga prophecies? Yan. From ACPE. And many of the well-known prophets from 100 nations during the Global Prophetic Summit. So nagkaroon ng Global Prophetic Summit, nagsama-sama 200 prophets around the world. At kinompile nila yung mga prophecies. At ang declaration nila, 2024 is, ano? Alam nyo na ba? Pasi dito. The year of shakings and open doors. So parang medyo nakakakaba dahil may pagyanig na magaganap at gagawin. Pero meron din namang open doors. So kung gusto nyong ano yan, pag-aralan, basahin, mahaba yan, pwede nyong i-search. Pero focus tayo dun sa last part ng prophecy. Nasabi ron, makinig po kayo, it is time for you to flourish in this new season. Flourish means to grow, to prosper, to thrive, to increase, and multiply. Do not be content with merely surviving. God wants you to flourish. So yun yung nais ng Diyos sa'yo ngayong 2024. Kung 2023, isang kahig, isang tuka, isang kahig, isang tuka, parang kontento ka na nagsusurvive. Kikita, gagastusin. Pero ang nais ng Panginoon sa'yo ngayong 2024 is to flourish. You want to flourish? Ano ang Tagalog anong Tagalog dito? Umunlad. So nais ng Diyos umunlad tayo. Umunlad ang bawat isa sa atin. At nais nyo ba na umunlad? Nais nyo ba na mag-flourish? Amen. Kaya pag-aaralan po natin ito. It will come, dadating sa'yo, ang pag-unlad, you will flourish, depends on how much you sow in the beginning of this year, 2024. Amen? Amen. Praise God. Kailan ba masagana? Kailan ba maraming pera? December ba? Dahil may 13th month, may bonus, may iba-ibang klaseng bonus. Tapos, pagdating ng January, iniisip mo, ang dami kong nagastos nung December, nagregalo, nagbigay sa inaanak, naghanda ng Pasko, ng New Year. So, medyo tipid muna ako ng 2024. Medyo iipunin ko muna lahat. Pero dito, it will come, depends on how much you sow in the beginning of this year, 2024. Minsan ang problema sa atin, ayaw nating nagtatanim. Ayaw nating nagpa-plant, ayaw nating nagsusow. Laging gusto natin harvest. Parang ayaw nating nagbibigay, laging gusto natin tumatanggap. Pero hindi pwedeng nakakonsentrate tayo sa harvest, not knowing that there is no harvest without a seed sowing. Amen? So alam naman natin yan. Sino dito yung nakapunta na sa farm, sa bukid, may probinsya, may mga pataniman ng palay, ng nyog, ng mangga, may farm kayo. So kapag alam natin doon na para magbunga, sumibol ang isang puno, may itinanim. Halimbawa, nakakita tayo ng isang senaryo na yung isang farmer, alam nyo, nung kakauwi ko lang nung December sa probinsya and nakita ko yung aming palayan. Sabi ko, ito bang lahat ng natatanaw ko ay atin? Hindi. Hindi pala. Yun lang, Tapos, nakita ko na green. Sabi ko, wow, ang gandang tingnan. Yung bang parang tingin mo, bukas aanin na ng palay. Kailan yun? Sabi ko, March pa pala ang harvest time. March pa ang anihan. So parang ang tagalihin tayo, no, para umani. Pero bago ko nakita yung mga leaves na sumisibol,
nagkaroon muna ng pagtatanim. So, merong isang farmer na ganon. Nagtanim siya sa isang field. Ngayon, madalas sa probinsya namin, we pray na huminto na ang bagyo, ang pag-ulan, ang pagbaha, dahil sinisira talaga ng kalamidad ang mga itinanim sa bukid. Pero may time na gano'n ang pangyayari. Merong farmer, nagtanim sa kanyang field, sa kanyang farm, tapos nasira ng bagyo. So kapag tayo binagyo, siguro hindi ka lang makapasok dahil baha, matraffic, hindi mo nararanasan katulad ng mga taga-probinsya na nasiraan ng nagtumbahan ng mga saging, binaha ang palayan. Dumating sa isang farmer yung ganong senaryo na nasira ng bagyo. So anong gagawin niya? Pagdating ba ng March, hihintayin niya na mag-ani, nasira? Hindi. Magtatanim siyang muli. Magtatanim siyang muli para mamunga at umani. Lahat tayo mga Kristiyano o lahat ng tao kayang manalangin. We can pray all we want. Yung kahit anong panalangin pwede nating gawin. Prayer, prayer, prayer. Pero hindi pwedeng mag-produce ng fruit kung hindi ka magtatanim. Ilan sa atin, you think you are waiting on God? Sino dito ang naghihintay sa Panginoon? May mga nagkaganunan you're waiting on God. You're waiting on God for a job, kakagraduate mo lang. You're waiting on God for magiging mapapangasawa mo. O may mga hinihintay ka na panalangin sa Panginoon. Pero para mangyari ito, paano kung wala ka namang ginagawa? Sabi ng Lord, you think you are waiting on me? Sabi ng Diyos, tingin mo hinihintay mo ako? Pero ang sabi ng Diyos sa'yo, I am waiting on you. Sabi ng Diyos, I am waiting on you. I am waiting on you. God wants you to flourish. Nais ng Diyos na umunlad ka. I am waiting on you. I am waiting on you. I am waiting for you to plant seed. Amen? Everything in life starts with a seed. Lahat ng sumibol, namunga, ay mula sa isang binhing itinanim. Including yung meron tayo, yung ating pananampalataya. In Genesis chapter 8 verse 22, sabi ron, while the earth remains, seed time and harvest shall not cease. Sabi sa Tagalog, hanggat naririto't buo ang daigdig, tagtanim, tag-ani. Palaging sasapit ang tag-araw at tag-ulan, tag-init at taglamig. Ang araw at gabi ay hindi mapapatid. So nandun yung eternal law of seed time and harvest. Planting and reaping. Receiving will not change us as long as the earth remains. So kinumpara ng ating Panginoong Jesus ang pananampalataya sa isang seed, being planted to get a result. Sabi sa Matthew chapter 17 verse 20, if you have a faith as a mustard seed. Alam niyo ba gaano kaliit yung mustard seed? Sayang, meron diyan, dala-dala ako mustard seed from Israel. Ang liit niya. Mamaya humingi kayo sa akin. Bigyan ko kayo ng 1, 2, 5, ilan. Meron dyan, sana makita ko. At makikita nyo gaano kaliit ang isang mustard seed. Pero kung meron ka lang daw pananampalataya, as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there. And it will move. And nothing will be impossible for you. So, the principle of sowing and reaping in Genesis chapter 8 verse 22, na as long as the earth endures, while the earth remains, there will be seed time and harvest, cool and heat, summer and winter, day and night will never cease.
So kung may araw at gabi, may panahon ng pagtatanim at panahon ng pag-aani. At kailangan natin, ang bawat isa sa atin, na matutong magtanim para tayo umani. Maaring pinapaani ka na ng Diyos. Pinapaani ka na. Pero ayaw mo pa. Nandyan na yung job offer. Nandyan na yung business opportunity. Pero natatakot ka. Hindi ka kumikilos, hindi ka gumagawa. Everything in life starts as a seed. Yang meron ka ngayong asawa, yung meron ka ngayong relationship, marriage, yung meron kang business, itong church natin, nothing happens until the seed is planted. Amen? Bakit ba nire-require tayo ng Lord to plant a seed? Because planting is an act of faith. Hindi lahat ng nagtanim ay namumunga, di ba? You take what you've got and you give it away. That takes an act of faith and it brings glory to God. Ano ba yung meron tayo? Seed. What we could give away something I possessed. Ano yung pagmamay-ari mo ngayon? Ano yung meron ka? Ano yung meron ka? What's in your hand? What you possess, yun yung seed mo. And yung harvest is to receive something that I did not presently possess. So yung harvest, yung wala ka pa. Hindi mo pa hawak-hawak, hindi mo pa, wala pa sa iyong pagmamay-ari. And what is seed faith? Seed faith is when you plant your seed with expectation of a specific harvest. Okay? So nalaman natin yung seed pag tinanim. Yung binhing itinatanim. Ano yung seed faith? Seed faith is when you plant a seed with may expectation ng specific harvest. And it is your seed, planted in faith for a specific result or miracle. Amen. Alam niyo sa mundo natin, the opposite of selfishness that operates in the world system. Selfishness is hoarding, depriving another to your own advantage. Yun yung selfishness. Yung pagmamay-ari na ng iba, gusto mo sa'yo pa. Pero yung seed faith is ano yung meron ka, ibibigay mo. Giving away something you have to create something you do not have. Pag-aralan natin ang 1 Kings chapter 17, verse 1 to 14. Ito yung seed faith is the golden thread in 1 Kings chapter 17. Ito yung kwento ng widow at Sarephat. Sige po, basahin natin. Sige, sabay-sabay nating basahin yung nasa PowerPoint or nasa Bible ninyo. Buksan ninyo ang inyong mga physical na Bible. Okay, sige, 1, 2, 3. 1 Kings chapter 17, verse 7. 1, 2, 3.
Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ng Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Basahin ko lang ulit yung nasa verse 10. So he went to Sarephat. When he came to the town gate, a widow was there gathering sticks. He called to her and asked, "Would you bring me a little water in a jar so I may have a drink?" As she was going to get it, he called and bring me please a piece of bread. Tapos sabi nung widow na Sarephat, "I don't have any bread, only a handful of flour." So kokonti na flour and a little oil in a jar. "I am gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son, and we may eat and die." Then sabi naman ni Elijah said to her, "Don't be afraid. Go home and do as you have said. But first, make a small cake of bread for me from what you have and bring it to me, and then make something for yourselves and your son." Tapos sabi sa verse 14, "For this is what the Lord, the God of Israel says, the jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry until the day of the Lord gives rain on the land." So dito sa kwento sa 1 Kings, ito yung nag-e-explain ng miracle supply for the widow woman in famine. Binigay niya kay Elijah, the man of faith, something that she possessed. Ano lang yung meron siya? A handful of flour and a little oil. Yun yung seed niya, yun yung itinanim niya. Yun yung siyang meron siya na ibinigay niya. Tapos anong kapalit? To receive something she did not presently possess. Ano yung wala siya? Yung food supply. So yung widow in Sarephat, she sowed her seed in expectation after the prophet explained the seed faith principle of expecting a desired result. Marami sa atin hindi natin naiintindihan yung logic ng pagbibigay at pagtanggap. Siyempre, kung anong meron ka, halimbawa meron ka sa wallet mo ngayon na 500, 500, kapag ibinigay mo ang 100, 400 na lang yan. Kapag ibinigay mo ang 100, ang 400, 100 na lang yan. Dahil pinag-aralan natin ang subtraction, di ba? So, pag nabawasan ka, kung ano na lang ang matitira, ibinigay mo ang buong 500. 5 minus 5 equals 0. Wala ka na. So, parang ang iniisip ng iba, nawalan ka, nagbigay ka, nabawasan ka. Yung pag nagbigay ka, it will diminish your supply. Yun yung nasa isip mo. So, this is the power of seed faith. Our offering, yung offering natin, is a proof of our believing that something exists though we do not presently see it. We give it to God. At, di ba, alam natin, kapag nagbigay tayo, hindi naman tayo humihingi ng kapalit. Nagbigay tayo sa tao, hindi tayo humihingi ng kapalit. Nagbigay tayo ng tithes, ibinabalik lang natin sa Lord yun. Pero ang pangako niya doon, bubuksan ang langit at ibubuhos ang pagpapala. Kapag nagbigay tayo, yes, parang pag sinabi mong, hindi naman ako humihingi ng kapalit Something na you feel more pure, you feel more spiritual, more unselfish. Hindi ako humihingi ng kapalit. Pero God wanted us to experience more. Nais ng Panginoon na maranasan natin ang pagpapala. Nais ng Panginoon na tayo ay umunlad. Nais ng Panginoon na tayo'y pagpalain niya sa ating pagbibigay at pagtatanim. Amen? May iiwanan na lang po ako sa inyo, mabilis na lang, the elements of seed faith. Number 1, what to sow? Seed, kanina ko pa binabanggit, is something you can contribute to another. Anong meron ka?
is anything that you are capable of giving anything away. Ano ang meron ka? Sige, baka wala kang pera, pero meron kang oras. Kaya mo magbigay ng oras para makinig, para samahan ng isang kaibigan. An hour invested in someone with a need is a seed. Ano ang wala kang pwedeng pera, pero kaya mo namang magbigay ng kind words. Yung meron kang kind words, pwede mong ibigay. Yung friendship, yung loyalty, money, anything that you want to plant toward people or sa gawain ng Panginoon is what called a seed. Okay? So, kailangan ng seed. Pangalawa, saan natin itatanim? Where to sow? Where to sow? So sa pagbibigay natin, it is necessary to know the kind of ground to sow. Saan natin itatanim? And the kind of seed to sow. He sow in a fertile land will produce more fruit. Kapag ang napili mong ground or soil ay fertile soil, fertile ground, it will produce much fruit. He who sow bountifully will reap bountifully. So kapag magtatanim tayo, hanapin natin yung matabang lupa. O, wag kang tumingin sa katabi mo. Tapos sabihin mo sa kanya, tara, kain tayo sa Jollibee mamaya. So, hahanap ka ng isang matabang lupa. Kapag tayo nagtatanim, di ba merong binhi na hindi mo naman pwedeng itanim sa lahat ng lugar? Ang strawberry, saan mo pwedeng itanim dito sa Pilipinas? Sa Baguio. Doon ka aani ng strawberry. Sa Southern Luzon, ano yung mga nakikita mong prutas dyan sa aming lugar? Lansones, rambutan. Diba? Doon maitatanim yung buto na yon ng lansones at rambutan. Saan mo makikita ang durian? Diba? Sa Davao, sa Mindanao, doon itinatanim ang buto ng durian at doon yung seed na yon, doon nararapat sa soil na meron sila. So, it is important to consider the ground na pagtataniman natin. Ngayon, tinatanong mo, sige, alam mo na ano ang seed. So, saan mo itatanim? Where do I sow? Okay? Yung inuupuan ninyong papel, gusot-gusot na, lukot-lukot na, pakikuha sa inyong mga salumpwet. Okay. Ito po ay nag-effort ang ating admin at finance para i-print. Huwag niyong lukutin, tapos matatagpuan namin sa basurahan. Ayan. Alam mo yung lugi pa kami sa inyo sa printing dahil hindi nyo nanilamnan, tinapon nyo pa. Okay, so where do I sow? Envelope, buksan. Ayan. So saan nyo isusow ang seed faith ninyo? Ano yung purpose na pwede mong bigyan ng pledge mo? Okay? Mga kapatid, iba po ito dun sa pwedeng dumaan ang blue envelope, ihuhulog mo ito. Pero dahil nagbigay ka na sa blue envelope ng tithes, blue bag, nagbigay ka na sa blue bag mo ng tithes envelope, hindi ka na magbibigay nito. Iba po ito. Nagbigay ka na sa blue bag ng pledge, seed faith mo, pledge mo, hindi ka na magbibigay ng blue envelope mo na tithes mo. Nagbigay ka na ng tithes mo, nagbigay ka na nito, hindi ka magbibigay ng offering. So magkakaiba po yon. At dito muna tayo sa pledge natin or sa seed faith natin na pwede nating ibigay sa, kung titingnan natin yung picture, puntahan po natin yung picture ng ating West Cornerstone Church Building ng JILU Belt. Paki-flash po ng mabilis. Yan. Okay, sa ano muna tayo? Sa Balintawak. Ito po ang major na i-announce mamaya. Huwag po kayong aalis dahil may announcement. So, sa JIL Cornerstone Balintawak,
Dito kayo magtatanim. Tingnan nyo kung gaano kaganda ang ine-expect mo, ang pananampalataya mo na kapag nagtanim ka, eto ang magiging bunga. Sige po, tingnan po natin ang picture ng JL West Cornerstone, Balintawak. Dito tayo mag-worship. Main worship hall atin, hindi rerentahan. Next picture, ayan, daytime yan. Yan ang magiging itsura ng exterior perspective. Okay? Next. So, because of God's goodness and grace, together we build all for God's glory. So, dito may nakalagay, i-check nyo, kapag ang seed faith nyo ay nais nyong ibigay sa JIL Cornerstone Balintawak. Ipakita naman natin ang JIL U-Belt West Cornerstone. Ayan. Yung unang slide, yan. Yan yung mapa ng U-Belt. Tapos, yung blue na yon, yan yung lote natin. So ngayon, pag pumunta ka doon, lote pa lang talaga. Next slide. Ayan yung sukat. Tapos, magtatayo tayo dyan ang next slide ng church building natin. So, yan yung mga dati pang design, pero nabago na yan, mababago na yan. Susunod nating iayos yan after ng JL Cornerstone Balintawak. Pero, pwede nyo rin dyan kayo magtanim ng seed faith ninyo. Saan pa? Sa school outreach ministry, sa basket of love natin, sa iCare, sa ating nalalapit na anniversary na naman, evangelism activities, church repair and equipments, and others. So dito tayo, pwede natin checkan kung saan tayo magbibigay ng seed faith. So kung titingnan mo lahat ito matatabang lupa. Yung palang magko-contribute ka sa evangelism, naaani ng mga kaluluwa. Alam mo yung pag nagbigay ka sa ganito, mga gawain ng Panginoon, hindi maaabot ng isip mo kung paano ka pagpapalain ng Diyos. So, do not just sow, consider the ground to which you are sowing to and the kind of seed you sowing. Seed is an answer for our tomorrow. It speaks in the time of need and want. Seed sowing is a divine principle to enjoy God's abundance blessing. Seed is an answer to needs of life. Pangatlo, mabilis na lang, who is the source of the seed? Siyempre, alam natin, lahat ng meron tayo, pinaghirapan natin, nagtrabaho tayo, kaya meron tayong salary. Pero i-acknowledge natin na merong pinanggalingan yung seed natin, ang ating Panginoon. In Philippians chapter 4 verse 19, my God shall supply all your need according to your riches in glory by Christ Jesus. So ang Diyos ang nagsusupply ng lahat ng ating pangangailangan. His love for us, His power to help us, His wisdom to guide us, sa Diyos nang gagaling lahat ng yan. Ang trabaho mo, yung negosyo mo, ikaw na naging doktor, ikaw na naging engineer, yung family na meron ka, yung kaibigan na meron ka, ginamit ng Diyos yan na maging instrumento to meet our need. God alone is the source, and He alone cannot fail. Palakpakan natin ang ating Panginoon. And then, how to sow? Paano tayo magtatanim? So willingly. Sabi sa Luke chapter 6 verse 38, give and it will be given to you. A good measure pressed down, shaken together, and running over will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. So, magtatanim tayo. Una nating gawin, magtanim tayo. Una nating gawin, magbigay tayo. At sa ating pagtatanim, sa ating pagbibigay, let's give it willingly, wholeheartedly, buong puso, hindi napipilitan, hindi nahihirapan, bukal sa ating puso. We must first plant a seed of faith, so that God can multiply it back to meet your need. Amen? Alam nyo, there is no way that we can give to God without receiving something back from Him multiplied.
we can't outgive God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. How to sow? Sow with faith. Ayan na yung seed faith. Pag nag-sow ka, pag nagtanim ka, samahan mo ng pananampalataya. In Mark chapter 11 verse 24, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. Dun sa moment na you ask God for something, the moment that we do our part, we plant our seed of faith, dapat kaakibat nun yung pananampalataya natin sa Panginoon. That God's answer is on His way. For this year, 2024, magsiseed faith ka, magtatanim ka, dahil ang pananampalataya mo, this year, ikakasal ka. This year, magkakaroon ka ng bahay at lupa. This year, magkakaroon ka ng sasakyan. This year, mapopromote ka sa trabaho. This year, makakapag-masteral ka. This year, makakagraduate ka. This year, magkaka-beloved ako. Magkaka-beloved ako at kayo. Ayoko namang selfish. Ayoko namang maging selfish na ako lang. Diba? Kayo din. Ikaw din. Magkaka-beloved tayo. Ana, gusto mo? So, yun ba ang gusto mong anihin? Sabi, oo nga, no? Mayaman. Diba? Wag namang MMM, diba? Mawawala agad yung beloved mo. This year, ayan. So kung ano man ang prayer mo, this year, magkakaanak ang nananalangin ng baby. Ayaw sabihin ako agad, no? Dapat asawa muna. So, kung ang prayer mo ay baby, magtanim ka ng binhi at ani ka ng So, magtatanim tayo na may specific harvest. Amen. Magtatanim tayo sa JL Balintawak Cornerstone, na syempre yung itinanim natin doon, magkaka-church tayo. Pero sa pananampalataya mo, itong itatanim ko, kaming mag-asawa ay magkaka-baby this year. Kaming mag-beloved ay ikakasal this year. Ipoprovide ng Lord ang pangangailangan namin. And kasama ng pagtatanim mo ngayon, paglalagay mo sa envelope, kasama yung pananampalataya. Na parang on its way, yung answer ay on its way na. It's important to expect our miracle so we can recognize it and reach forth to take it when it comes. Kailangan din nating tandaan na God controls the time and method. Ang gagawin na lang natin, sow it willingly. Sow it with joy. Sow it with faith. Na alam natin sa puso mo na nagtatanim ka ng seed so you may reap miracles. Then start expecting all kinds of miracles. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Kapag inilagay natin ang ating pananampalataya sa mga kamay ng Diyos, tulad ng isang binhing itinanim natin, binibigyan natin ang Diyos ng isang bagay na gagawin. At ipapadala niya ang himalang kailangan natin. Gaano man kaliit ang ating pananampalataya, tutugunin nito ang mga pangailangan at malulutas ang mga problemang tila imposibleng ilipat gaya ng mga bundok. Ito ay dahil ang bawat gawa ng pananampalataya ay isang binhing itinanim at pararamihin ng maraming beses. Amen. Our giving reflects
our trust in God. Our giving reflects our thankfulness to God. Remember, God always sends the right answer at the right time. Kapatid, pwedeng God's will, God's way, baka hindi pa God's time. Right time in the right way. His timing and methods are always exactly right for us. So seed faith, dapat naka-attach ang faith. Because without faith, it is impossible to please God. Our seed was described as a well-pleasing sacrifice to God. So for our seed to be pleasing to God, faith must be attached. Amen. In my conclusion, we present to God a seed faith offering. And let faith be attached when you sow a seed. Let it raise the level of expectancy. Seed sowing is a heavenly principle. Cultivate the habit of sowing. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayong lahat ay tumayo. Bago po tayo umawit, magtatapos ako sa isang pinag-aralan natin about seed faith. Pero alam nyo ba kung ano yung best seed na naitanim para mag-ani ng isang miracle? God planted His best seed. Our Lord Jesus Christ. Ang ating Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Ang ating Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ang ating Diyos na lumikha sa iyo. Ang ating Diyos na nagtala ng mundo sa kawalan. Ang Diyos na pinagmula ng lahat ng bagay. God planted His best seed. At ano yung best seed na yon? Ang ating Panginoong Jesus. Na hindi pinagkait ng Diyos Ama ang kaisa-isa at bugtong niyang anak na si Jesus. Itinanim ang best seed na yon, ibinigay ang best seed na yon to create a harvest. At alam niyo yung harvest na yon? Ikaw, ako, tayong lahat. The family of God. Ibinigay ng Diyos, He gave something He treasured. Precious son, nag-iisang anak, treasured. To reap an even greater benefit. His dream seed is the body of Christ, His church. His seed was His Son, our Lord Jesus Christ. And this is the principle of seed faith. Bago natin totoong mag-sink in sa atin the principle of seed faith, the principle of sowing and reaping, bago natin matutunang totohanang magbigay ng lahat-lahat ng meron tayo, uunahin nating ibigay ang buhay natin sa ating Panginoon. Ibinigay niya ang best seed sa bawat isa sa atin to create a harvest. At ikaw yon. Sa kauna-unahan ngayon lang dumako sa lugar na ito, ikaw ang nais ng Panginoon. Sa iyo itinanim ang best seed para sa iyong kaligtasan. Sa oras na ito, maghahandog tayo sa Panginoon ng pinakamainam, pinakadalisay,
pinakamamahal. At kung ito ay magmumula una sa buhay ng bawat isa sa atin, isusunod natin ang lahat-lahat ng meron tayo. Ihanda natin sa oras na ito ang paghahandog natin sa ating Panginoon. Ang pinakadalisan at pinakamahal, ang pinakamahusay, aking ilalaan. O Diyos, buong puso, lakas at kaluluwa, sa pinakamainam ay karapat-dapat ka, o tanggapin nawa'y malugod sa aking handog. Itaas po natin ang ating mga kamay bilang tanda ng paghahandog natin sa ating Panginoon. Batid ko man kailan pa man, di ka nangailangan, pagkat sa'yo na ang lahat, maging kumay gintong lantay, maging itong buhay ay di maaaring magdagdag sa kaluwalhatian mo. Gayon pa man ngayon ang lahat ay alay sa'yo. Ang pinakadalisan, Ang pinakadalisan at pinakamahal, ang pinakamahusay, ang pinakamahusay, aking ilalaan. Buong puso, lakas at kaluluwa, sa pinakamainam, sa pinakamainam ay karapat-dapat ka, o tanggapin nawa'y malugod ang pinakadalisan, ang pinakamahal, ang pinakamahusay, aking ilalaan. Buong puso, lakas at kaluluwa, sa pinakamainam ay karapat-dapat ka, o tanggapin nawa'y malugod hallelujah. sa aking handog. Itaas po natin ang ating mga kamay bilang simbolo ng paghahandog natin ng ating buhay sa ating Panginoon. The best seed was given, our Lord Jesus Christ, for you and me. Binigay ng libre ang kaligtasan na iniaalok sa bawat isa sa atin. Ang gagawin mo lang din ay ibigay ang iyong buhay, ang iyong sarili, humingi ng tawad sa ating Panginoon, magsisi sa ating mga kasalanan, at tanggapin ang ating Panginoong Hesus bilang ating sariling Panginoon at tagapagligtas. Tayo pong lahat ay sumunod sa panalangin ito ng paghahandog ng ating buhay.
Ama naming Diyos na sumasalangit, Ama naming Diyos, marami na pong sumasalangit. salamat Maraming sa iyong salamat dakilang pag-ibig sa iyong bawat isa dakilang po sa pag-ibig amin. Sa bawat isa po sa amin. Hindi mo ipinagkait Hindi mo ipinagkait ang binhi na meron ka, ang binhi na meron ka. ang nag-iisa mong anak, Ang nag-iisa ang mong aming anak, Panginoong Jesus. aming Panginoong Jesus. Ibinigay mo Ibinigay mo ang best seed mo Ang para best sa seed bawat mo isa sa amin. para sa bawat Ang isa sa aming amin. Panginoong Jesus. Ang aming Panginoong Ama, Jesus. marami pong salamat Ama, marami pong salamat sa oras pong ito. sa oras pong ito. Sinusuko ko ang aking buhay. Sinusuko ko ang aking buhay. Humihingi ako ng kapatawaran Humihingi ako ng sa aking mga kapatawaran nagawang kasalanan. sa aking mga nagawang kasalanan. Patawad po, Panginoon. Patawad po, Panginoon. Binubuksan ko ang aking puso. Binubuksan ko ang Inaanyayahan aking puso. kita. Inaanyayahan Panginoong kita. Jesus, Panginoong Jesus. manahan sa aking buhay. Manahan sa aking buhay. Tinatanggap kita Tinatanggap bilang kita aking Panginoon bilang aking at sariling Panginoon, tagapagligtas. sariling tagapagligtas. Salamat po, Panginoon, Salamat po, sa Panginoon, kapatawaran, sa kapatawaran, sa kalinisan ng aking sa kasalanan, kalinisan ng aking kasalanan, at sa pangako mo at sa ng pangako buhay mo na walang na buhay hanggan. na walang hanggan. Marami pong salamat, Marami Panginoon. pong salamat. Isulat mo po Isulat ang mo aking po pangalan ang aking sa aklat ng pangalan buhay sa langit. aklat ng buhay sa kalangitan. Sa iyo po, Panginoon, Sa ang iyo po, papuri at Panginoon, pasasalamat ang papuri at sa pangalan pasasalamat ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Patuloy po tayong manalangin. This time, inuna nating ibigay ang buhay natin sa Panginoon. Ipinagkatiwala ang lahat. Nagawa mong ipagkatiwala ang buhay mo sa Diyos. Sa oras pong ito, ipagkatiwala mo rin ang seed na meron ka sa buhay mo. Sa oras na ito, meron kang seed meron kang kakayanan magbigay para sa gawain ng Panginoon. Meron kang binhi na nais itanim para sa JIL Balintawak Cornerstone. Meron kang binhi na nais itanim sa evangelism o sa kung saan na nais mong itanim. I want you to be ready that you will sow willingly, that you will sow faithfully. Ihanda mo ang iyong puso sa oras na ito. Ihanda mo ang nais mong ibigay. Maaring wala ngayon sa bulsa mo, maaring hindi mo dala-dala ngayon, pero I want you to commit a seed. I want you to commit a seed na ilalagay mo sa envelope na ito ng Seed Faith 2024. Commit how much ang gusto mong ibigay. 20,000, 10,000, 2,500. Depende sa'yo ang seed na meron ka. What you possess, what you can contribute, that you will give, that you will sow willingly, that you will sow wholeheartedly. Just be ready. Ihanda mo ang iyong puso. Ihanda mo ang iyong puso na kaya mong ibigay. Kaya mong pakawalan, na hindi ka pagkukulangin, hindi ka mawawalan, hindi ka mababawasan, bagkos pagpapalain ka ng Diyos, pauunlarin ka ng Diyos. You will flourish. You will be blessed. Expect a miracle. At sa oras na ito, na naihanda mo sa isip mo, naihanda mo ang seed na ibibigay mo sa Panginoon, right now, attach that faith to your seed. Ano ang nais mong ipanalangin sa Panginoon? I want you to raise up your hand right now and have faith to God na magtatanim ka para kayong mag-asawa ay magkaanak. Itatanim mo ang seed na ito para magawa na ang inaasam-asam niyong bahay. Magtatanim ka para makatapos ka ng pag-aaral. Magtatanim ka
para mabili mo yung kotseng kailangan mo. Magtatanim ka para masolusyonan ang problema nyo sa husgado. Magtatanim ka para mabuo ang pamilya mo. Magtatanim ka para ang anxiety mo ay gumaling. Magtatanim ka para ang sakit karamdaman ay gumaling. Right now, attach your faith. Attach your faith.